Ruben! Good afternoon! Wala na halos bakas ng sugat sa mga palad ni Mang Ruben. Naghilom na ito. Parang walang nangyari nung nakaraang Biyernes. 40 anyos at isang sign painter si Ruben Inahe. Sa nakaraang 16 na taon, nagpapapako siya sa krus tuwing Biyernes Santo. Utang na loob ang dahilan ni Ruben. Nagsimula yun mula nung mahulog ako sa building. Mula sa 10th floor, mahulog ako. Sa awa ng Diyos, walang nangyari sa akin. Kaya magmamahal na araw din yun eh. Sabi ko, sa susunod na taon, papanata din ako para pasalamat sa pagligtas niya sa akin sa pagkahulog sa building na yun. Pangalawang buhay na raw niya ito. 25 anyos siya nang muntikang mamatay, kaya ganun din ang bilang ng taon ng kanyang ipagpepenitensya. Siyam na ulit pang magpapapako sa krus si Ruben. Gusto ko na magpasalamat sa ibang paraan dahil nasa kapos tayo sa kaalaman saka sa pag-aaral. Kaso sana tayo sa yaman sa pag-aaral. Ito na lang pagpapako ang gusto ko. Sorry, kung pinto dito ako. Kristo ang papel ni Ruben sa sinakulo sa Barangay San Pedro Cutod. Siya ang unang ipapako sa krus. Sa burol kung saan ginagawa ang pagpapako kay Ruben at sa mga katulad niya, mabilis kumakapal ang dami ng tao. Nagtitiis sila sa init ng araw, makapwesto lamang ng maganda para mapanood ang kinasasabikang palabas. Habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa pagsunod sa kanya, dibdiban naman ang pagganap ni Ruben bilang Kristo. Ipinakikita sa dula kung ano ang nangyari bago ipinako si Jesus sa krus. Pero sa ingay ng mga tao at nagsasapawan na kumukuha ng video, halos wala nang maintindihan sa sinakulo. 2 kilometro din ang nilakad nila Ben. Kasunod niya na may pasanding mga krus ay mga nagboluntaryo ding magpapapako sa krus. Ang iba sa kanila ay mga dayo pa. Meron pa silang permit o ano? Yun naman po kasi pinapipirmahan natin ng waiver sila. Para kung ano naman nangyayari, walang sabi ito ng barangay. So sa inyo humihingi ng pahintulot? Sa akin po humihingi ng pahintulot. Paano yung kunyari, nasa maling kaisipan, nagpapapako sa krus, papayagan din? Ay, hindi naman natin pinapayagan yung ganun. At saka yung ibang nagpapapako talaga dito, kilala naman natin. Magkakakilala halos lahat ang mga Kristo. Sila-sila rin kasi ang nakikita sa burol na ito tuwing Biyernes Santo. Taon-taon man nilang ginagawa ito, bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang kaba. Mamaya na yan! Mamaya na yan! Mamaya! Yung pagpako eh! Yung pagpako! Masakit ba? Wala kang nararamdaman. Parang natisog ka lang. Ngayon, napako na sa kahoy. Parang binugbog ka lang dahil binato ka lang Ganun. Tapos, taas na, sabi. Ngayon, pag sinabing baba na. Nangyari na ang hinihintay ng lahat. Isa-isa nang itinindig ang mga krus na may kani-kaniyang nakapakong Kristo. Walang humpay ang pag-click ng mga kamerang nakatutok sa tinaguriang Golgota ng mga Pinoy. 1950s nang nag-umpisa ang ganitong uri ng penitensya sa San Pedro Cutod. Dati, ang mga Kristo ay nagpapagapos lang sa krus. Di nagtagal, naging mas makatotohanan. Nagpapako na sa krus ang mga Kristo.
Ibang klase ang penitensyang panata ni Ruben. Tapang, lakas ng loob at matinding pananampalataya ay napakahalaga para maisakatuparan ito. Yung mga Pilipino, ang panata nila, kung matupad ang kanilang hinihingi sa Diyos, maglalakad ng paluhod sa Baclaran, diba? Sa loob ng simbahan ng Baclaran. Ang iba naman, magbibigay ng handaan sa araw ng Pintakasi o sa Biyernes Santo. Nakaugnay ito sa utang na loob, di ba? Ang trato natin sa Diyos parang isang poong makapangyarihan na kailangan natin kilalanin. Kulang-kulang 10 minuto ang tinatagal ng mga makabagong Kristo sa krus. Pagkatapos, maingat na hinahatak sa kanilang kamay ang mga nakabaong pako. Diretso sa kubol ng mga doktor ang mga nanggaling sa krus. Agad na ginagamot ang kanilang sugat at pinaiinom ng antibiotic. Ayon sa mga gumagamot, 3 araw lang at gagaling na ang kanilang mga sugat. Walang kinalaman ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon matapos ipako sa krus at mamatay ng 3 araw. Agad umanong nagsasara ang laman, oras na hugutin ang napakatalas ng mga pako na tumago sa kanilang palad. Sa awa ng Diyos, wala pa raw namamatay sa kakaibang ritual na ito sa Kutod at iba pang lugar sa bansa. Sa gitna ng matinding init ng araw at patuloy na paglalakad ng mga nagpepenitensya, hindi na maiwasan ng mga muhay ang dugong natutuyo sa sunog nilang mga balat. Mas maraming dugong lumabas, mas mabuti para sa mga nagpepenitensya. Nalilinis daw kasi ang kaluluwa nila. Meron tayong mga forms of preparation din, no? Yung nagkakawan-gawa, at saka pagkukumpisal, at saka kung meron tayong pagkukulong sa kapwa-tao, makipag-reconcile tayo, makipag-kasulduan tayo sa tao. No? Hindi naman natin hinihingi yung extraordinary at saka yung pain. No? Hindi naman natin para maging Katoliko ka ay ipapako ka sa krus. Pagsisisi sa kasalanan. Akala ng marami ito madalas ang dahilan ng penitensya. Subalit sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Jalcita, ang lumabas na pangunahing katwiran ay ang kahirapan. May isang nakapapako na si Mario, pangalan. Mahirap lang siya talaga. Nagtitinda siya sa bus. Ngayon, yung asawa niya nakaroon ng breast cancer. At yung anak niya nakaroon naman ng gastroenteritis. Di siyempre, krisis na yan, no? Saan nakukunin ng kwarta? Kaya pinangako niya na kung palayain ng kanyang pamilya, magpapapako siya sa krus. Gumaling ang mag-ina ni Mario pero walang katibayan na ito ay dahilan sa kanyang pagpepenitensya. Ang malinaw ay mali para sa simbahan ang ginawa niyang pananakit sa sarili. Hindi natin sila kinokondem, no? Inuunawaan natin kung ano yung dahilan at valid, no? Maganda nga, may pangako ka sa sarili mo, may bawa ka, may secret oath ka. Basta may panata ka, may pangako ka, meron kang secret oath, a solemn promise. Ibig sabihin, magiging matatag ka sa sarili, magiging matapang ka, tsaka paninindigan mo ito. Kailangan kasi matapang ka eh. Para yung flagellation at saka sa akon, kailangan matapang, hindi gawain ng isang duwag na tao yun. So, may magandang elemento doon. Magandang sa kaibigan! Maawa po kayo sa inang katulad ko inutusan! Awawa naman po yung lugar ng Panginoon na kinakailangan pong ayusin!